What's up mga kabisyo, ang inyong lingkod ay muling nagbabalik. Ayan, kumusta kayo? Yan, sa video ito mga kabisyo ay magpa-plus tayo ng swing arm ng GTR 150. Ayan mga kabisyo, ang swing arm na to ay isa sa mga viewers lang natin dati, ano. So napanood niya yung mga plus natin na content. So yun, sinadya niya tayo dito at yun nga, hinatid niya dito sa atin yung swing arm, ano, ng kanyang GTR. Itong ano natin kabisyo, itong customer natin is nanggaling pa kabisyo sa Taytay, Palawan. So nandito tayo sa Puerto Princesa. Sinadyan niya lang tayo para lang magpagawa sa atin ng plus ng kanyang swing arm ng kanyang GTR. So ang plus na idadagdag natin kabisyo ay 2.5 lang, no, kasi gagawin niya lang rin itong pang daily. So at saka yung isa sa purpose niya kabisyo ay para medyo bumaba raw kunti yung ano. Oo, tama naman yung naisip niya kabisyo, kasi kapag ka nakapag plus ka na kabisyo ay talagang bababa kunti yung distance ng iyong gulong doon sa yung fender. So kasi kung mapapansin nyo kabisyo, yung fender ng yung puwitan ng ano ng GTR is mataas talaga, no. So yan mga kabisyo, tuturo ko lang sa inyo kahit paulit-ulit na yung video natin. Tuturo ko ulit sa inyo yung mga dapat nyong gawin kapag ganitong nagpa-plus. Ayan, bago pala natin ipagpatuloy ang ating gagawin mga kabisyo ay shoutout ko muna si Jack Soriano, ano. Ito kabisyo ay may channel din. May channel din si Jack Soriano, itong ang GS Ride. Ito yung kanyang channel kabisyo. Yan, subscribe nyo yung channel niya. Nakakaalyo rin yung mga video niya. So yun, simulan na natin mga kabisyo, no. Kapag ganito nagpa-plus kayo kabisyo ay unang-una yan, nilagyan na agad natin ng ano kabisyo, no, ng brace. Ayan, maglalagay kayo ng brace dito. Yan. Itatagweld nyo siya both side, no. And then bago nyo ikat, yan yung napagguhitan nyo. Yan, kung makikita nyo dyan, ginuhitan na natin. Yan, bago nyo ikat yan, make sure na may mga brace na siya rito, para kahit putulin nyo dito kabisyo, ang purpose kasi ng mga brace natin, kapag pinutol nyo dyan, yun pa rin yung distance na ano, kumbaga hindi pa rin magano yung distansya niya, no, hindi pa rin magbabago yung alignment niya, yun pa rin. So simulan na nating putulin mga kabisyo. At yan nga mga kabisyo, naputol na natin yung swing arm natin, ano. Ngayon kasi ito mga kabisyo 1x2 ito na ano, na tubular. So medyo masikip siya doon konti. Ang gagawin natin, papaliitin natin to konti. Yan, tawag dito, kakat natin dito sa gilid. Yan, and then cut din dito konti para isasaksak natin. Yung dati ko kasi design kabisyo is yung tinatawag kong L-type, yung ganun, ano. Ikakat mo siya ng yun nga, ng liter L. Tapos yun na yung pinakalak niya. Ngayon iniba ko yung estilo ko sa pagpa-plus kabisyo, no. Sok-sok na lang ito sa loob. Yun na yung pinaka mismong lock niya. Tapos magbabarina na lang tayo doon sa mismong swing arm. Lalagyan natin nung kumbaga pinaka rivets niya. Yun yung pinaka lock niya. Basta mamaya makikita nyo rin, papaliitin ko muna to konti kabisyo, ha. Ayun mga kabisyo, napalit na natin yung ano natin, ano, yung tubular natin. Kung dati ganito siya kalaki kabisyo, ngayon kayang-kaya mo na siya ipasok diyan. Yan, hindi pumasok, 'di ba? Dito pala kabisyo, mali. Dito pala tayo magdudugtong. Yan, kanina kasi hindi siya pumasok, no. So yan na siya mga kabisyo. Pasok na siya. Kasi dati yung mga design ko kabisyo, kung mapapanood yun sa una ko mga video, yung plus 3 ng Raider ba yun? May lock siya kabisyo dito. Yan, magkasing hawig lang rin sila ng gagawin ko dito. Ang kahibahan nga lang nito kabisyo ay talagang suklob na siya rito, no. Yung dati kasi nag-EL type pa ako, at saka yung nag-overlap ako dito konti. Tapos yung ito pinapalapat ko lang dito. So naisip ko mas matibay talaga kapag ka nakapasok siya rito. So ang plus 3, ang plus pala kabisyo ng customer natin is 2.5 lang, no. Ginawa natin yung kabuuang sukat ng tubular natin is ginawa natin
4.5. Yan, 4.5. Para makapagbaon tayo kabisyo, makapag-overlap tayo sa loob ng tag-iisang inch para talagang matibay siya. Kasi kabisyo, kapag ka magpa-plus ka na ang baon mo is half inch lang, is parang para sa akin wala pa rin siyang tibay. Pero mas matibay pa rin siya compare sa tinututok lang kabisyo. Yan, kung may mapapanood nyo sa ibang gumagawa ng ganito is nakatutok lang, pero hindi ako gumagawa kabisyo ng ganito, ng tutok-tutok lang kasi napakadelikado, lalo't pandili yan ang customer nyo. Ayan, simulan na natin kabisyo idugtong Ayan mga kabisyo, na na natin, hindi na natin pinakita sa inyo yung tawag dito, yung pag-align natin ng natin, swing arm natin. Nabasag na kasi itong mga alignan ko dati na salamin na to. Yan yung ginagamit ko sa mga vlog ko na nagpa-plus ako ng mga swing arm. Pero nasukat na rin natin yung mga kabisyo. Yan, okay na yan, tuwid na yan. Yan, magkabilang kanto nasukat na natin yung mga kabisyo, no. So yan, ipo-full weld na natin mga kabisyo, no. Tag weld muna natin and then saka natin ipo-full weld. A few moments later. Yan mga kabisyo, natapos na natin siyang i-tack weld. Yan. So yun, ang hirap talaga kapag walang humahawak kabisyo ng ng camera natin, ng cellphone natin. Yan, inakala natin na naka-play, yung pala naka-pause pala yun. So ayan na kabisyo, na-tack weld na natin siya. Ngayon i-full weld na natin siya kabisyo, no. So ayan na mga kabisyo, natapos na natin sa full weld, Maalala ko pala kabisyo, kaya pala nag-overlap tayo ng 1 inch sa loob, para yun yung pinakalock na lalagyan natin, babarinahan natin dito. Yan, and then i-full weld natin yun siya para talagang may lock siya. Pwede kayo maglagay dito sa loob. Yan, sa loob para di siya kita. Pwede ring maglagay kayo sa ilalim niya kabisyo para di rin siya kita. Wag lang dito sa labas, maglalak kayo sa loob para hindi siya halata talaga. So yun, papakita ko na lang sa inyo mamaya kapag ka na-finish na natin, kapag ka nalagyan na natin siya ng lock. Ayun mga kabisyo, binarinahan na natin yung pinakalock niya. Yan, kung mapapansin nyo, bale dalawa-dalawa yan kabilaan. Yan, kung mapapansin nyo, yung overlap ng tubular na ginawa nating pang-plus is ayan na. Yan. So yan yung pinakalock niya kabisyo. Yan yung purpose kung bakit tayo nag-overlap sa loob kabisyo. Para kapag ka naglagay kayo ng niya, yan, kapag binutasan nyo, dyan kayo maglalak at natin yan mamaya kabisyo, i-full weld na yan. So yan, balikan ko kayo kabisyo mamaya kapag natapos na natin at kapag namasilyahan na natin. Yan, yun na lang din naman yung pinaka-importante dito kabisyo, yung overlap niya doon sa loob para mailak nyo siya na maayos. So balikan ko kayo kapag natapos na natin mga kabisyo. At yan na siya mga kabisyo, minasilya na natin siya. Hindi na natin pinakita yung pagmamasilya kasi basic na lang din naman yan, So papakita ko sa inyo yung lock niya. Yan, kung mapapansin nyo kabisyo, ayan, yan siya, green na natin kaya medyo may tama siya konti, yan, yan siya. So pag napinturahan niya mga kabisyo, di na yan halata, yan, pinapatuyo na lang natin ng gusto kabisyo para mamaya pipinturahan na lang natin. So babalikan ko kayo kabisyo kapag napinturahan na natin at kapag napatuyo na natin. 1 hour later. At yan nga mga kabisyo, natapos na natin yung DIY plus 2.5 na swing arm ng GTR 150. Muli sinashoutout ko pala yung may-ari nito, si Jack Soriano. Maraming salamat sa tiwala sa pagpagawa mo sa akin ng plus. So yan, pinapatuyo na lamang natin kabisyo. Ayan, i-repaint natin siya ng silver, pinapatuyo na lamang natin siya and then tayo na lang ang maghahatid sa customer natin, So muli mga kabisyo, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Muli, ito ang inyong kabisyo na lagi nagpapaalala, huwag mo sira ng kapwa mo mekaniko para lang ikangat mo. God bless you all po. Bye bye.